balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, dagdag pa rin sa ating balitang pambansa, ipinahayag ni Police Colonel Juvie Espinido noong Miyerkules na nakatanggap siya ng utos mula kay dating Philippine National Police PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa na bitayin ang mga hininalang drug personalities bilang bahagi ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsupo ni Duterte sa illegal na droga. Sa nagpapatuloy na investigasyon ng Quad Committee ng House of Representatives, sinabi ni Espido na itinalaga siya bilang hepe ng pulisya ng Albuera Leyte at Osamis City sa Misamis Occidental upang pigilan ang kalakalan ng illegal na droga sa lugar. Binung ng House Quad Committee para komprehensibong imbestigahan ang posibleng ugnayan sa paglaganap ng mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO, illegal drug trade, manumalyang land acquisition at extrajudicial killings o AJK sa panahon ng Duterte administration. Ilang buwan matapos siyang naging presidente, pinangalanan ni Duterte ang ilang di umano'y narco-politician na kinabibilangan ni Osamis Mayor Rinaldo Aldong Parahinog at Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Pinangunahan ni Espinido ang anti-drug operation kung saan napatay si Parahinog kasama ang kanyang asawa at 15 iba pa. Si Espinosa naman ay napatay ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa loob ng kanyang pagkakulong sa kulungan ng Baybay Leyte kung saan sa ikinulong kasunod ng pagsalakay sa kanyang tirahan na nagresulta sa pagkakasamsam ng illegal na droga. Ang anak ni Espinosa ni si Kerwin na isang self-confessed drug lord na pinaniwalaan ni Espinido na nakatanggap ng proteksyon mula kay De La Rosa. Inakusan din ni Espinido ang dating administrasyon ng paggamit ng pera mula sa Pugos Small Town Lottery STL at intelligence funds para sa gantimpalaan ang mga gumaganap ng pulis sa gitna ng drug war. Anyang pera ay mula kay Pugo ay mapupunta kay Special Assistant to the President noon, ngayon ay Senador Christopher Bongo. Sinabi ni Espinido na ang impormasyon ay nagmula kay late Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro na binaril patay sa Cebu City noong 2019. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, kaugnay pa rin sa nasabing balita, tinawag ni Senator Christopher Bongo na isang uri ng pamumulitika ang paglantad ni Police Colonel Juvie Espinido sa House of Representatives para idawit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anti-drug war ng gobyerno. Ayon sa senador na ang walang direktang impormasyon o ebidensya na sangkot ito sa koneksyon ng Pogo at drug war, malinaw niya na isa lamang hearsay, kaya nagtataka ito kung bakit nadawit ang pangalan niya sa affidavit. Giit pa ng senador na wala itong direktang kinalaman sa anumang Pogo at reward system sa drug war. Habang ito ay naging Special Assistant to the President, ay kailanman ay hindi umano ito humawak ng pundo para sa drug wars at anuman mula sa Pogo. May mga makakasaksi ito sa kasama niya sa Senado noong nanalo siya ng 2019 na hindi kailanman siya tumatanggap ng pundo o pera sa ibang tao. Nagtataka rin ang senador kung bakit ipinipilit na iugnay ang Pugo sa anti-drug war ni Duterte noon. Natitiyak niya na ang mga suportang ibinibigay sa mga kapulisan ay galing sa legal na pamamaraan at ito ay nakaprograma sa gobyerno. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 7:04 ang ating oras mga kabayan, Philippines Standard Time. Dumako na tayo sa nakalap na mga balita at mga kasamang Kings Radio reporter sa buong kabulan ng Mindanao sa atin naman. Balitang Mindanao. Sa ating pong balitang Mindanao ang kabayan, Pro 11 nilinaw na hindi mag-ina ang dalawang nasagip na biktima umano ng human trafficking sa KOJC compound. Alamin natin detalye report mula kay Edgar Cabanyo. Balitang Mindanao. Nilinaw ni Police Regional Office 11 na hindi mag-ina ang nasagip na biktima umano ng human trafficking sa loob ng Kingdom Jesus Christ o KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Pro 11, ang babaeng nasagip ay ina na pinariskyo ng kanyang mga anak na taga Mitsayap, Cotabato. Habang ang lalaki naman na 21 anyos ay humihiling na iligtas ang kanyang mga magulang sa Samar dahil ayaw umano siya pauwiin. Ang pag-rescue ay nangyari kasabay ng pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa nitong akusado ng Pro 11 sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dinala na ang mga dalawang biktima sa RWCPD 11 para sa interview at documentation. Yan ang report. Edgar Cabanyo para sa Umagang Balita. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang Mindanao, grupong maisog sa Butuan City nagsagawa ng candlelighting ceremony bilang suporta sa KOJC. May dagdag na detalye ang ating kasamang si Maricel Bayuna. Maricel.
Nagsagawa ng candlelighting ceremony ang mga membro sa grupong Maisog Butuan kagabi sa may Gingguna Park bilang pagkundina sa ginawang pagpasok ng pulisya sa labas at loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC compound sa Davao City upang hulihin ang kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Engineer Juric Ravino, ang Secretary General ng Sara All Movement, nakita nila na harassment ang ginawa ng pulisya na hindi lamang sa concern ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ kundi pati na rin sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Gabino, mariin nilang kinundina ang labag sa batas na pag-serve ng mga pulis ng warrant of arrest para sa kanilang pastor at iba pa mga co-accused nito. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao, inyong napakinggan at atin ng EG Pure Iron Tablet. EG Pure Iron Tablet, mabibili po yan sa mga suking butika, over-the-counter nationwide. Dito po makakatanggal po ng mga lasang bakal na inuming tubig mga kabayan. Gabitan po ng EG Pure Iron Tablet mga kabayan. Mabibili po yan once again, over-the-counter nationwide. At ngayon dumako naman tayo mga kabayan sa atin naman balitang Ibayong Dagat. Sa ating balitang Ibayong Dagat mga kabayan, nababahala ang United Nations Human Rights Office na ang ginagawang pag-atake ng Israel sa West Bank ay lubos na nakakabahala at ito ay lalong lumalala. Sinabi ni UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Ravina Shamdasani, na mayroong 737 na mga Palestino ang napatay sa Israel forces at sa settlers sa West Bank mula pa noong October 7. Ang nasabing bilang ay mas malala pa kumpara sa nagdaang 2 dekada kung saan pinaigding ng Israel forces ang kananamang pang-aabuso sa nasabing lugar. Magugulita sa mga nagdaang araw ay pinaigding ng Israel ang kanilang pag-atake sa West Bank na ikinasawi ng ilang mga sibilyan. Balitang Ibayong Dagat. Samantala, bilang panghuli sa ating balitang Ibayong Dagat mga kabayan, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang karagatang bahagi ng El Salvador. Ayon sa European Mediterranean Seismological Center, ang lindol ay mayroong lalim na 33 kilometro. Naramdaman ang epicenter nito sa San Salvador at maging sa Guatemala ay naramdaman ang pagyanig. Inaalam pa ng mga otoridad kung magkano ang kabuang pinsala ng nasabing lindol. Balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, inyo na pakinggan natin sa atin mga kabayan ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule, mabibili po yan sa mga suking butika sa inyong mga lugar. At ito po ay gawa ng SED Marketing. May tatak SED Marketing po ang ating home label ng Panyawan Capsule at Panyawan Liniment Oil. Kaya tatak SED Marketing. Balitang Ibayong Dagat. At ngayon, dumako naman tayo sa ating namang balitang pampalakasan sa Sports Ngayon. Sa balitang pampalakasan, nagdagdag ng panibagong guard ang defending champion ng Boston Celtics sa NBA sa pamamagitan ni Lonnie Walker IV. Ang 25 years old na si Walker ay pumirma ng isang taong kontrata sa Boston. Dati siyang naglaro sa San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets sa loob ng 4 na season niya sa NBA. Sa unang 4 na season niya sa Spurs, nagawa niyang magpasok ng 9.4 points per game, 2.4 rebounds at 1.6 assist. Lumipat siya sa Lakers sa ikalimang season at nagawa niyang kumamada ng 11.7 points per game. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na payag ang Boston ukol sa pagkuha kay Walker, ngunit ilang mga NBA analyst ang positibo sa magiging impact ni Walker sa defending champion. Kasama mga championship core na sina Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis, Jero Holiday at Derek White. Si Walker mga kabayan ay na-draft noong 2018 bilang number 18 sa round 1. Uli siyang naglaro sa Brooklyn Nets nitong nagdaang 2023. At yan po sports. Ngayon, natin sa atin mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Para sa mga chikiting Grotol Syrup. Para sa mga medyo may edad na Grotol Mega po mga kabayan. Iwas sakit, madali ho silang tumangkad at higit lalo, hindi po sila basta-basta ho magkasakit. Pampalakas na lang immune system. Mabibili po ang ating Grotol Mega at Grotol Syrup sa mga suking butika over-the-counter nationwide. At yan po sports ngayon. At dumako naman tayo mga kabayan sa ating namang Showbiz ngayon.
Samantala mga kabayan, para sa ating balitang showbiz, Kit Thompson, itinangging nagkabalikan na sila ni Ana Halandoni. Marites, May report ang ating kasamang si Maricel Bayuna. Itinanggi ni Kit Thompson na nagkabalikan sila ng nobyang si Ana Halandoni. Paglilinaw niya na nagkakausap lamang sila at wala silang anumang tampuhan na. Hindi naman sinagot ito kung naayos na ang mga kaso laban sa kanila. Magugulit na noong 2022 nang kinasuhan ng sexy actress ang nobyo dahil sa pananakit. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Showbiz Balita. Inyong napakinggan natin sa ating mga kabayan ng Brain Health Capsule. 1 capsule before bedtime. May anxiety ka, may insomnia ka, kung ano pa iniisip mo, hindi ho plastada yung mga pinag-iisip mo, kung ano-ano na lamang yung iniisip. Ang sagot po yan ay Brain Health Capsule. Ulitin ko 1 capsule before bedtime mga kabayan. Mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. Yan po ang ating showbiz. Ngayon. Umagang balita sa Kings Radio.